hindi pa nagsasalita ang iyong sanggol. Hindi niya masabi sa iyo kapag may nasasaktan siya. Pero narito ang hindi alam ng karamihan sa mga magulang. Talagang itinatala ng iyong sanggol ang lahat ng iyong ginagawa. Ang mga pinaka hindi nakakapinsalang kilos, mga taong hindi mo na pag-iisipan pa. Humubog sa kanyang pagkatao. Hindi ito tungkol sa pang-aabuso o malinaw na kapabayaan, kundi 10 normal na bagay. Sa araw-araw, ginagawa ito ng mga mapag-alagang magulang ng buong puso. Unay na nararamdaman na kabilang sanggol sa paraang hindi nila kayang ipahayag at ang mga pahihinatnan ay hindi lamang emosyonal. Sila ay may sakit sa nerbiyos, pagunlad at sa ilang mga kaso. Ito ay tumatagal habang buhay. Anatili sangsin dahil ang ika-4 na punto sa listahang ito ay isang bagay na halos lahat ng tao ginagawa ng mga magulang sa unang taon ng buhay at ang pananaliksik sa paksang ito ay tunay na kapansin-pansin at kapag narating natin ang punto 7, hindi mo na mapapanood ang one simple moment ulit. Sa iyong sanggol sa parehong paraan, hindi ito usapin ng pagkakasala, hindi ito usapin ng pakikipag-awa. Ito ay isang bagay ng pag-unawa dahil kapag alam mong kaya mong magbago, nagbabago ang lahat. Una sa lahat, matatag ang mga sanggol. Totoo ito sa ilang aspeto, ngunit narito ang ibig sabihin nito o panganib na peking cash. Ang mga sanggol ay matatanda kapag nakatanggap sila ng palagiyang emosyonal na suporta o wala ang suportang ito. Ang katatagang ito ay nagsisimulang mawala ng sigla ng napakaaga. Ang unang bagay sa aming listahan ay karaniwan. Tinatanggap ng lubos ng kultura na karamihan sa mga magulang, huwag mo isipin na nakakasama ito. Huwag pansinin ang iyak ng iyong sanggol. Hindi sinasadya, hindi malamig. Gusto kong pag-usapan ang ganitong uri ng kamangmangan na nangyayari kapag nabasa mo na kailangan mo maghintay ng ilang minuto bago sumagot upang matuto tungkol sa kalayaan. O kapag ikaw ay pagod na pagod at tandaan na kalaulan ay kusang kakalma rin ng sanggol. Ngunit, narito yung nakakagulat para sa utak ng isang sanggol. Ang paghihintay ay hindi isang neutral na aksyon. Kapag umiiyak ang sanggol at walang pumupunta, ang kanyang katawan ay hindi lamang nananatili roon ng tahimik, ang iyong stress hormone, mabilis na tumataas ang cortisol. At sa unang taon ng buhay, paulit-ulit na pagtaas ng cortisol ng walang tugon. Nakakapagpakalma mula sa isang tagapag-alaga, literal na binabago ang arkitektura ng upa, nasa pagunlag. Mga rehiyon na responsable para sa emosyonal na regulasyon, sa ng kumpiyansa at maging ng pagbuo ng memorya, ay direktang naapektuhan ni Dr. Alan Shore, isa sa mga pinakakilalang neuropsychologist sa mundo. Gumugol ng mga dekada sa pag-aaral ng fenomenong ito. Ipinapakita ng kanyang pananaliksik na ang komunikasyon, emosyonal na koneksyon sa pagitan ng isang tagapag-alaga at isang sanggol. Hindi lang ito tungkol sa emosyonal na koneksyon. Literal na ito ay ang mga kable ng utak. Pag umiyak ang sanggol at laging tumutugon ang magulang, natututunan ng nervous system ng sanggol, ligtas ang mundo. Daang tulong ay dumating na binibilang na. Ngunit kapag ang tugon na ito ay naantala o wala, paulit-huli. May ibang mensaheng nire-record. At ang mensaheng ito, mas mahirap burahin mamaya. Gusto kong maging malinaw. Ang isa na paalang tugon ay hindi nakapagpapabago ng isang utak. Buhay ay buhay. Hindi ka pwedeng nandyan kada segundo. Pero napakahalaga ng pattern. At kapag naintindihan mo na ang nangyayari, sa katahimikan, ibang pakiramdam. Ang pagpapahintay sa kanila ay nadadala sa atin sa ikalawang punto. At ang isang ito ay banayad. Napakabanayad. Nakaramihan sa mga magulang, hindi man lang nila napapansin na ginagawa na pala nila. Ito ang tono ng boses mo kapag stressed ka. Sipin mong nagkaroon ka ng mahirap na araw. Nalulula pa. Kulang sa tulog. Marahil ay pagod na pagod. May 3 oras na tulog at isang malamig na kape. Kunin mo ang sanggol mo sa iyong mga bisig at may sinasabi kang normal lang naman. Isang bagay na tulad man, sige, nandito ako. Pero parang may halong tensyon ng boses mo. May one tension sa loob kapag kinontrata. Ang hindi napapansin ng karamihan sa mga magulang, ito ay dahil ang mga sanggol ay lubos na sensitibo sa vocal prosody, ibig sabihin sa sa tono at emosyonal na tekstura ng iyong boses. Ganito na ito bago pa sila ipanganak. Sa 3 buwan, nakikilala ng sanggol ang kalmado at stress na boses. Nang may nakakabahalang katumpakan, tumutugon ang nervous system nito sa mga nadidiskubre nito. Ayon sa mga researcher ng University of Oregon, mga sanggol lamang, 6 na buwan pa lamang ang edad. Nagpakita ng maagang tubon sa stress, masusukat, sa kanilang tibok ng puso at mga antas ng cortisol.
Nang makarinig sila ng mga pagtatalo sa pagitan ng mga matatanda, kahit habang sila ay natutulog, hindi man lang nila alam ang nangyayari at ang kanilang mga katawan ay patuloy pa ring tumugon. Kaya kapag kinausap ang sanggol ng may tensyon, kahit puno ng pagmamahal ang salita, tono ang kanyang nararamdaman sa halip ng mga salita. Para sa kanya, ang kaba ay panganib para sa tao na siyang inaasahan niya dahil hindi maganda ang lahat. Kung ang tao ay hindi gumagawa ng mabuti, hindi siya ligtas. Hindi ibig sabihin dapat pikiin ang iyong kagalakan. Pag ikaw ay sa dulo ng aking lubid, ngulik ibig sabihin niya ay kapag kaya mo na, huminga ng malalim bago kargahin ang iyong sanggol. Sa isang hininga, ang mabagal na proseso ay sapat na para baguhin ang iyong nervous system para magbago ang mensahe sa iyong sanggol at mas interesante ito. Dahil ang itatlong punto ay isang bagay na tila ganap na hindi nakakapinsala sa panlabas na anyo at iyan ay isang bagay na malamang ginawa mo mayom, pinipilit mong interaksyon. Alam mo, ang sandaling iyon, karga mo ang iyong baby at ipinakikilala sa isang kamag-anak. Isang kaibigang mahilig sa bata ang masiglang lumapit ng sobrang lapit, nagsasalita ng malakas at matinis at ang iyong sanggol ay tumingin sa malayo. Yumuyuko siya dahil nababalisa na at ang tugon ng matanda ay, "Teka, tingin sa akin." Narito ang nangyayari sa loob ng iyong sanggol. Sa sandaling yun, hindi ito mahirap. Nakikipag-ugnayan siya at limitadong paggamit ng sanggol sa iwas tingin. Bilang isang estratehiya sa regulasyon, ganyan ang paraan nila ng pagsasabi, "Sobra na para sa akin mayroon. Kailangan ko ng pahinga mula sa simulation na ito ah." Nalulula ako kapag hindi pinapansin ang signal na ito. Kapag ipinulak ang interaksyon, lampas sa punto kung saan sinubukan ng sanggol na umatras. Itong nagtuturo sa kanya, isang bagay na inaabot ng maraming taon bago matutunan. Hindi mahalaga ang iyong mga limitasyon, hindi papansinin ang iyong pangangan. Mula sa mga dapat ay poprotekta sa iyo. Hindi ko sinasabing bawat lolo't lola ay sadyang nagdudulot ng pinsala. Pero mahalaga ang mga diagram at kung ang iyong sangbon pilit ko makawala sa relasyon at laging napapako ang pangako, nakaukit ang disenyong ito, hindi bilang alaalang matatandaan, ngunit parang isang malalim na pakiramdam. Isa, paniniwala sa antas ng katawan tungkol sa kung paano gumagana ang mundo. Balon, nasa 3 behaviors na tayo at kailangan kitang tanungin. Nakikita mo ba ang sarili sa mga ito? Gaya ng maraming magulang? Oo, at yan ang buong punto. Hindi ito gawa ng masasamang magulang. Ito ay gawa ng mga magulang na mapagmahal at mabuti ang hangarin. Hindi niya ipinaliwanag sa kanila kung ano talagang nangyayari. Sa ilalim ng ibabaw, magpapatuloy tayo dahil nagsisimula pa lang tayo. At ang susunod ay ang nabanggit ko sa simula. Ang ginagawa ng halos lahat ng mga magulang sa unang taon. Ang 4, bawasan ng mga emosyon. Galit ang iyong sangbol. Alagang nabababagad? Siguro umiiyak siya dahil may kinuha ka sa kanya. Mga kamay niya, baka naiinis siya dahil hindi niya maabot ang isang laruan. At ang iyong sabot, ganap na natural, ganap na likas ay ayos ka lang, wala lang yan. Narito ang agham sa likod ng dahilan kung bakit ang simpleng pariwalang ito ay mabuti ka. Walang mas komplikado kaysa sa tila. Ang mga sanggol ay walang kakayahan, neurological self-regulation ng mga emosyon. Kakayahang ito ang unahing matatagpuan sa prefrontal cortex. Ganap lamang na umuunlad sa bandang kalagitnaan ng dekada 20 kung ano ang mayroon ang mga sangbol. Ito ay korelasyon. Nangihiram sila, kinokontrol ng iyong nervous system upang pakalmahin ang kanila. Hindi ka lang mabait sa kanila. Magbigay ng isa scaffolding upang ang kanilang nervous system bumaba mula sa paghihirap. Pero kapag minamaliit mo ang emosyon, kapag sinabi mong umigil ka na sa pag-iyak, wala lang yan. Ibang bagay. Nangyayari ito na isa aktibo ang emosyonal na utak ng sanggol, ngunit walang nangyayaring ugnayan. Walang patutunguhan ang paghihirap at sa paglipas ng palakol, ang paulit-ulit na pagtanggi ay tinuturo sa bata na ang kanyang karanasan ay di tugma sa sinasabi sa kanya. Ang agwat ng kanyang nararamdaman sa idinidikta sa kanya ay unang bunga ng deregulasyon, emosyonal na pagkabalisa. At mga kahirapan sa tiwala sa sarili, sa kalaunan sa buhay at ipinakita ng sunod-sunod na pag-aaral na ang palamak na hindi pagkakasundo, hindi pang-aabuso, hindi kapabayaan. Ngunit ang katotohanan lamang ng imbiwastong pagsasalamin. Ang emosyonal na karanasan ng sanggol ay isa sa mga tagahul, ang mga pinakamahalagang kahirapan, emosyonal sa pagkabata at sa mga susunod pang panahon. At narito ang mahalagang bagay, hindi mo kailangan lutasin ang kanilang mga emosyon. Kailangan mo lang silang makita, yun lang. Ayan ang buong interbensyon.
Ang makita silang pinangalan ay nagpapabago sa lahat. Awima, at ito ang magpapaisip sa'yo. Naiiba sa isang bagay na ginagawa malamang araw-araw, oras sa screen, pero hindi sa paraang iniisip mo. Pinag-uusapan ng lahat ang mga sanggol na nanonood ng mga screen. Ngunit kung ano ang pinagtutuunan na yun ng pansin ng pananaliksik, ito ay isang bagay na mas tiyak. Anong nangyayari kapag ang isang magulang ay nasa isang screen habang nakikipag-ugnayan siya sa kanyang sanggol o sa halip kapag hindi talaga siya nakikipag-ugnayan dahil sa screen sa isang serye ng mga sikat na pag-aaral, tinatawag na mga eksperimento sa muka na hindi gumagalaw, orihinal na dinisenyo ni Dr. Edward Tronick. Hiniling ng mga mananaliksik sa mga ina na makipag-ugnayan, karaniwang kasama ang kanilang sanggol. Pagkatapos ay biglang umampo ng isang ganakya, natigilan at walang tugon. Sa loob ng ilang segundo, ang mga sanggol ay halatang nahihirapan. Sinubukan nilang kunin muli ang kanilang ina. Ginamit nilang lahat ang kanilang mga kagamitang panlipunan. Nakaumang ngiti na binibigkas at kapag wala ng ibang gumana, siya ay titigil sa kanilang sarili. Tumingin sa malayo ang iba, napaluha at nagpakita ng mga senyales ng stress. Ito ang dahilan kung bakit. May kaugnayan sa iyong telepono? Kapag nag-scroll ka sa iyong feed, talagang nahuhumaling sa telepono mo? Natigilan ang reaksyon ng mukha mo? Mahulog ka na maging neurologically speaking. Asang magulang na walang galaw ang mukha at para sa iyong sanggol. Sinong nanonood? Ang iyong mukha para sa senyales ng emosyonal na kaligtasan, ang ekspresyong walang laman at hinihigop ng screen. Nagtitrigger ng parehong tugon sa pagkabalisa. Hindi ito tungkol sa telepono mismo, tungkol ito sa pamunaba. Ano ang kinakatawan ng iyong mukha para sa iyong sanggol? Ang kanyang pangunahing pinagmumula ng impormasyon sa seguridad ng mundo. Ito ang kanyang emosyonal na salamin. At kapag ang salamin na ito ay nagyelo kahit sandali, paulit-ulit, ito ay naitala sa buong araw. Balik tayo sa ating listahan. Pang-anim, labis na pagpapasigla at ito ay halos isang epidemya ng kultura. Nabubuhay tayo sa isang mundong puno ng estimulasyon tulad ng pagpapayaman. Makukulay na laruan, musika, baby classes, sensory beans, activity arches na may ilaw, lahat ito ay mula sa pagmamahal. Ang pagnanais na ibigay sa iyong sambot ang mga benepisyo, pero narito ang hindi alam ng marami. Isa lang ang kayang iproseso ng nervous system ng sanggol na stimuli. Ang dama na ipinagwawalang bahala ng mga matatanda. Ano sa tingin mo? Maging isang normal na kapaligiran, bahagyang animated. Sa telebisyon ang naka-on sa background. Mga taong nag-uusap. Nagbabibrate ang telepono, marahil tumutugtog ang musika. Lubhang nakakapinsala para sa sistema ng nerbiyos. Preterm na sanggol, senyales ng overstimulation. Madalas mamali ang intindi sa iyak ng mga overstimulated na sanggol. Ibaluktot ang kanilang mga likod, manigas. Umiwas sila ng tingin, sumisipol, bumabarahing. O biglang maging napakasalamin at nawawala. At ang tugon ng mga magulang ay karaniwang gumawa ng higit pa. Wala nang pag-ugoy, wala nang mga salita. Ang mas maraming estimulasyon upang magambala sila ay nagpapapalala nito. Mga bagay na kailangan ng isang sanggol na labis na na-stimulate ay eksaktong kabaliktaran ng kung ano ang likas na ugali. Sabi mo, kailangan niya ng kapayapaan, katahimikan, at kalmadong nervous system sa kanyang tabi. Kulang, wala nang sobra. Ikapito. At ipinangako ko sa iyo na ito, babaguhin ito ang paraan ng pagtingin mo sa mga ordinaryong sandali. Kaya huwag na nating ikwento sa iyo ang tungkol sa mundong magkasama tayo. Mukhang kakaiba ito. Kaya samahan mo akong isa sa mga pinakamahalagang natukasan sa psikolohiya, pagkabata sa nakalipas na 2 dekada. At ang kapangyarihan ng mga mananaliksit, tawagin ang mga interaksyon, maglingkod at bumalik. Ito ang mga sandaling may ginagawa ang isang sanggol. Nagustuhan ng isa, may tips ito. Umingin sa isang bagay ng may kuryosidad, tumutugon, kinikilala at sinusundan ng tagapag-alaga ang tingin ng sanggol. Halimbawa, sabihin mo sa kanya, ang palitang ito, kahit sa sanggol na hindi pa nakakapagsalita, ay pambihira dahil bumubuo ito ng mga neural connection sa prefrontal cortex sa bilis na hindi mangyayari kung wala ito. Ang pag-unlad ng wikara, emosyonal na katalinuan, ang tungkuling ehekutibo. Lahat ng ito ay nabuo sa pamamagitan ng mga ito. Maliliit, relax at palagi ang mga sandali, ibinahaging atensyon. Kapag ang mga sandaling ito ay nakakaliligtaan, kapag nakaturo ang sanggol at walang nakatingin, kapag ang sanggol ay nagsasalita at walang natatanggap na tugon, kapag hindi kinikilala ang kuryosidad, ang mga neural pathway na handa ng mabuo. Hindi lang sila nabubuom,
Ang utak ay lumilipad sa ibang bagay at sa bintana ng pagkakataon. Nang hindi lubusang sarado, ito'y kumikipot. Ang Harvard Center on the Developing Child ay nanawagan mga interaksyon sa paglilingkod at ibalik ang pinakamahalagang interaksyon. Maagang pagunlad, hindi ang mga laruan, hindi ang mga klase, hindi ang mga video, ang edukasyon na harapang pagtugon. Mula sa tagapag-alagang nagbabantay sa sanggol. Ikawalo, bigla ang paghihiwalay. Diretso nang umalis para sa trabaho. Kailangan mong ipagkatiwala ang sanggol sa iba. At palihim kang lumansyo. Kasi may nagsabi sa'yo na mas maganda raw na iniiwasan nito ang mga luha, na iniiwasan nito ang drama. Narito ang aktwal na mangyayari kapag ginawa mo ito. Magaling maglaro ang sanggol at pagkatapos nang walang babala. Ang taong pinakamahalaga sa kanya sa aspetong neurological. Nakaangkla sa taong alam niya ang tibok ng puso mula pa nung bago ipanganak. Basta na lang nawawala. Walang transisyon. Walang babala. Walang paalam, isang kawalan lamang kung saan mayroong presensya. Para sa nervous system ng sanggol, hindi lang ito. Nakakagulat, nakakaalarma. At ang buna, hindi ito nabawasan ng pag-iyak, ito ay talagang mas matinding pagkabalisa dahil natuto ng sanguineo, isang bagay na malalim, nagpapawalang katag. Ang mga taong mahal to, maaring mawala ng walang babala. Hindi ako pwedeng magpahinga, dapat maging alerto at kailangang bantayan ang palatandaan. Kung sino ang maaari niyang iman, ang pananaliksik sa paksang ito ay pare-pareho. Mga sanggol na dumadaan sa mga transisyon, pare-pareho at mahuhulaan. Kahit may luha sa oras ng pamamaalam, ito ay nabubuo isa. Mas ligtas na pagkakabit kaysa sa mga sanggol na ang mga tagapag-alaga ay mawala, regular ng walang pabanak. Ang mga luha sa panahon ng isang nakikita at kinikilalang pamamaalam, hindi nag-iipon ng paghihirap. Sila ang paghihirap na inilalabas at merong isang pangunahing pagkakaiba. Pangsyam, tahimik ang isang gipo. Napakatahimik, halos walang pisikal na distansya. Ang paghawak ay hindi luho sa sanggol kundi isang biological na hilig ayon sa pananaliksik sa skin-to-skin contact habang nagbibihis. Ang reaktibong pisikal na kalapitan ay ganon. Nakakapanghina sa yugtong itong na ito ay magiging siyentipiko, hindi tumpak na ilarawan ang mga ito bilang opsyonal. Kapag ang sanggol ay kargado, naglalabas ito ng oxytocin. Ang bonding hormone ay inilalabas sa sambot kapag alaga. Tumatag ang tibok ng puso at bumababa ang cortisol sa vagus nerve. Na-activate ang parasympathetic nervous system, magtataguyod ng isang estado ng katahimikan at seguridad. Nangyayari ang lahat ng ito sa pamamagitan ng paghawak. Ngunit madalas nating malimutan, hindi lang ito tungkol sa kanila. Yakapin sila pag umiiyak para sa pisikal na ugnayan. Casual maghapon, kamay sa kanilang likod habang naglalaro o haplos sa pisngi habang dumadaan sila. Ang init ng pagiging malapit nila. Ang mga maliliit na sandali ng pakikipag-ugnayan ay patuloy na nag-uugnayan. Ligtas ka, nakita ka, hindi ka nag-iisa. Mga sanggol na may kulang sa haplos kahit sa maayos na tahanan kung saan sila ay busog at inaalagaan ng mabuti. Kasalukuyang antas ng baseline cortisol, mas mataas sa kanilang nervous system, palaging nasa isang tugon sa stress, mababa ang intensidad, hindi dahil nasa panganib sila. Ngunit, dahil isa sa mga pangunahing senyales ng kaligtasan, ang paghipo ay palaging wala at ang ikasampu ang huli. Inilabay ko ito sa huling pwesto dahil sa maraming paraan ay ang pinakamahalaga at ang pinakahindi nauununaan. Ang emosyonal na kawalan ng kakayahan ng magulang, hindi dahil sa kapabayaan, kundi emosyonal na pakukulang ng magulang na pisikal na naroon na nagdudulot ng pagbabago. At pinto, ngunit nasa loob, sa ibang lugar nagdadalamhati, nalulumbay, balisa, naghiwalay, labis na nabibigatan. Napakahalaga ng puntong ito at bihirang tugunan ng takat. Hindi lang katawan mong kailangan ng mga sanggol ngayon, kailangan nila ang iyong emosyonal na pagkatao, kasalukuyan at pananaliksik. Isang palabas ukol sa depresyon ng magulang na nakakabagabag at nakapaglilinaw tungkol sa mga sanggol ng inang may depresyon kahit yaong mga mahusay sa lahat ng aspeto ng pag-aalaga. May magulong attachment pattern, reaksyon sa stress, at pagunlad ng utak na bago ang mga bahagi ng emosyon at stress. Hindi ito para sisihin ng mga magulang na may depresyon, kundi para ipakita ang isang mahalagang punto. Hindi lang basta natatanggap ng sanggol mo ang mga kilos mo. Natatanggap niya yung iyong emosyonal na kalagayan at ang regalo, ang pinakapambihirang bagay na maiaalok mo sa kanya. Higit pa sa kahit anong laruban. Anumang kurso, anumang interbensyon. Tungkol ito sa pagtatrabaho sa sarili mong sistema ng nerbiyos.
Ang sarili mong paggalin, sarili mong regulasyon dahil lang isang magulang na naglalaan ng oras para huminga. Ang sino mang nagpapakita ng konting pagpipigil sa sarili, binago ng magulang ang kwarto at nararamdaman ito ng sanggol, tapos na ang 10 puntong ito. At gusto kong mapansin mo ang nararamdaman nyo ngayon dahil kung maramdaman mong kinikilala ka, marahil ay naantig ka sa sandaling ito. Mahalaga ang pakiramdam na ito, hindi ito pagkakasala. Tungkol ito sa pagtun. Ang panonood mo nito at ang kagustuhan mong matuto ang magpapabuti sa iyo bilang magulang. Ang katotohanang sapat ang iyong pagmamalasakit para tanungin ang iyong sarili, may nakaligtaan ba ako? Hindi ko ba namamalayang sinasaktan ko ang aking sanggol? Ang tanong na ito, ang kahandaang ito na tumingin ay hindi isang maliit na bagay, yun lang. Hindi kailangan ng iyong sanggol ng isang perpektong magulang. Napakalinaw talaga ng pananaliksik tungkol dito. Tinawag ito ni Winnie the Pooh na sapat na mabuting magulang. Isang taong nagkakamali at nag-aayos ng mga ito na nakaligtaan at nakapansin na siya ay nakaligtaan, na di laging mabuti pero pilit pa rin nagbabalik, muling kumonekta at makita ang mga offline na sandali. Hindi kayo ang humuhubog sa iyong sanggol. Ang pagkukumpuni ang humuhubog sa pagbabalik. Nandito ako ngayon. Nakikita-kita, yan ang arkitektura ng ligtas na pagkakabit. Hindi perpekto, ngunit ang pagbabalik. Kaya sa susunod na tumingin sa iyo ang iyong sangboy, talagang tititigan mong malalim at walang kalaban-labang titig na yun. Direktang may bibigay lamang ng mga sanggol. Tandaan mo na hindi lang ikaw ang nanunood, nababasa ka niya at pinagkakatiwalaan ka niya. Ang kaable na ito sa paligid at ikaw ay sapat na. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para makatuklas pa ng mas marami pang ganitong nilalaman. Salamat!